Hello sa inyo guys. For today's video magsi-semi long ride muna dahil baka sa mga susunod hindi muna maharap mag-ride dahil may mga kailangang gawin. Bale, hindi rin first time itong titirahin ko katulad ng nakarang ride ko sa Mount Arayat. Ang titirahin ko ngayon ay Mount Balungaw Hot and Cold Springs Resort sa bayan ng Balungaw, Pangasinan. The time is 4:47 ng umaga. Bale, malapit na ako mag-ride out. Hindi naman dito sobrang malayo at siguro di naman din ako gagabihin. At ito na naka-prepared na ako. Konti lang din ang mga dadalhin ko dahil hindi naman dito sobrang layo kagaya ng mga usual ride na ginagawa ko. Bale, gusto ko lang mag semi long ride muna para konting exercise at konting pasyal-pasyal din. Dahil hindi naman kada day off kailangan mag-rides ako ng mag-rides. Well, wag na natin itong patagalin. Samahan niyo ako at tara na at mag-ride out na tayo. Let's go! Way back during of my beginner days in cycling ang Mount Balungaw Hot and Cold Springs ang kauna-unahang long ride cycling na naranasan ko. At may mga kasama pa ako noon na hindi na rin ganong aktibo sa pagbabike ngayon. Ako lagi akong maghanap ng improvement habang ako ay bata-bata pa at wala pang responsibilidad. Kapag ganitong hindi sobrang layo ang aking papadyakin pero kahit papano semi long ride siya hindi ako maagang umaalis. Umaalis ako kadalasan mga 5 AM na dahil hindi naman ako gagabihin sa ganitong klase ng ride. Lalo na't pang maghapon lang ito at lalo na kung within province ko lang naman. O minsan depende rin sa pupuntahan. Katulad ng Manawag, Pangasinan pwede lang siyang maghapon at hindi ka naman gagabihin dun. Balak ko rin namang i-vlog o i-content ang kahit mga short ride lang kapag wala ako masyadong time mag long ride. Na-enjoy ko na rin ang pagkuha at pag-edit ng mga rides na ginagawa ko. As long na hindi pa ako nagkakarayuma at hindi pa ako kumukupas, papadyak at papadyak lang ako ng mga malayuan. Pero syempre, yung mga kaya ko lang at hindi naman yung tipong magiging suntok na sa buwan. Dahil long ride talaga ang pinaka-goal ko. Fillers lang ang short ride. Masyado pang madilim ang 5 AM sa mga ganitong buwan. Pero siguro kapag sasapit ng summer liliwanag na rin yan. Tsaka napakalamig ng panahon, so hindi ka rin malalaspag. Ngunit
Di rin ako masyadong hahataw dahil nga semi long ride lang ito. Sakto ang malayuan lang. At least long ride pa rin. Hindi laging short ride lang. Sa totoo lang, ang dami kong naiisip na ruta at marami pa akong gustong tiraing pasyalan. Kaso, hindi ko magagawa lahat yun dahil meron din akong maobligasyon lalo na ako ay naghahanap buhay o nagtatrabaho. At ito ay libangan lamang. Masasabi ko na rin na bagong libangan na rin itong pagbablog o paggawa ng content ng mga bawat rides ko. Lalo na kung puro biyahe pa. Pero balak ko rin naman yung mga malapitan na i-content din. Iba talaga sa feeling kapag ganitong oras ka nagra-ride out, yung madilim pa. Tapos, dagdag pa yung napakalamig na panahon. Di ko na rin naman na first time mag-ride out ng midnight dahil ginawa ko na yun sa mga nakaraang rides ko. At sana magpatuloy pa rin yun at marami pa akong mararating na lugar. Although, hindi ko rin hinahangad na mag-Philippine Loop dahil wala akong sapat na budget doon at meron akong trabaho na hindi ko pwedeng iwanan alang-alang lang dito sa hobby ko na ito. Masaya na ako na sa mga karatig probinsya o kahit sang lupalop man ng Pilipinas kaya kong padyakin. Ang mahalaga nakakapag long ride ako at hindi ako nag-i-stick lang sa short rides. Salamat sa cycling. Feeling ko ay successful na ako kahit hindi naman ako bayabad o wala akong negosyo. Dahil sa dami na nagdarating ko, nararamdaman ko na isa akong successful na tao. Dahil ang success ay di lang naman sa karir at pera na susukat. Mukhang mapapaaga ang aking dating guys. 2 bayan na lang ang aking lalagpasin bago makarating doon sa aking main destination. Kaya medyo wag ako magmadali. Chill ride lang. Ika nga sa sinabi ko sa aking intro semi long ride lang ito. Pero hindi rin to short ride, siyempre. Alright, tuloy ang padyakan. Bale, 3 bayan na lang ang lalagpasin ko bago ako makarating sa aking destination. Sa aking pagsusumikap, nakumpleto ko ang pangangailangan ko sa bawat rides na gagawin ko. Dumagdag pa itong pagbablog kasama ng mga iilang gadgets na gamit ko lamang. 3 lang naman ang gamit ko sa pagkuha ng video. Ang action camera ko at ang 2 smartphone ko. Yung main tsaka extra na gamit ko rin dati na aking main phone noon. Ngayon yung main phone ko di ko rin siya masyadong binibidyo dahil sobra kong iniingatan at ito ay aking pinagpaguran din. Although pinagpaguran ko rin yung lumang gamit ko at so far may silbi pa rin naman siya kahit di na siya pang social media o pantawag at pan-text. Kasalukuyan sa eksena ito ay binabaybay ko na ang San Manuel Tarlac, ang pinakahuling bayan ng Tarlac na madadaanan mo kapag ikaw ay magpapanorte. Bale, pag nalagpasan ko ito nasa probinsya na ako ng Pangasinan. At 2 bayan na lang din ang aking lalagpasin.
guys, lagpas ko na ang bayan ng San Manuel Tarlac. Bale, malapit na ako sa probinsya ng Pangasinan at isang bayan na lang ang lalagpasin ko bago makarating sa bayan ng Balungaw, Pangasinan. Grabe ang lamig. Iniinaw ako. Pero okay lang yan. Kontra las bagyang lamig. Ayan guys, maliwanag na. At malapit na ako sa boundary ng Pangasinan at Tarlac. Picture po na ako doon. Total semi long ride lang naman ito. Yung highway, di ba? Alright. Tiyempong-tiyempo na lumiliwanag na at nagpapakita ng haring araw at makakarating na ako sa boundary ng Tarlac at Pangasinan. At nagpicture-picture muna dahil wala naman ako masyadong picture dito. Unlike sa mga susunod na bayan, meron na akong picture. Lalo na yung bayan ng Rosales. Ayan guys, nandito na ako sa boundary ng Pangasinan at Tarlac. Nakita na nandito na rin ako sa bayan ng Rosales. Nakikita niyo yung sign na yan. Dati kasi may arko dyan, kaso sinira dahil nga sa road widening. Bale, ito na lang Rosales ang lalagpasin ko bago makarating sa aking main destination. Dahil ako nag-picture at nag-vlog dito. Grabe, ang lamig ng panahon. Nakakagalang mag-ride. Although semi-long ride ito, pero enjoyable pa rin. At binabaybay ko na ang SM Rosales at ang Carmen na isang barangay na parte ng Rosales, Pangasinan na sakop ang mall na ito. Maraming beses ko na rin itong nadaanan at ilang rides na rin ang nabidyoan ko ito. Pero dati pa madalas ko na rin itong nadadaanan nung hindi pa ako masyadong nagbablog at nagko-content. Pero however, maganda na rin yung detalyado ang mga kinukuhanan mo sa bawat ride na ginagawa mo para at least mas tugmang-tugma kahit hindi naman lahat kailangan mong kuhanan. At least makikita ng mga makakapanood at mapagsisharean mo yung mga bayan na dinadaanan mo sa bawat padyak mo. Dahil minsan yung iba hindi pa maganda ang iniisip sa mga ginagawa mong hilig. Iniisip nila ito ay iyong dinadaya lamang at wala kang pruweba na pinadyak mo lang talaga. Minsan hindi rin kasi sapat yung picture lang. Napakaganda ng pagsikat ng araw sa mga susunod na eksena. Salamat din sa magandang kuha at magandang quality ng nabili kong action camera. Sana magtagal pa ng mahabang panahon at hindi ito basta masira kagaya ng ginagamit ko dati. At ayan guys, approaching na ako sa bayan ng Rosales, Pangasinan. Bale, lalagpasin ko na lang ito at makakarating na ako sa bayan ng Balungaw, Pangasinan. At malapit na rin doon ang aking main destination, ang Mount Balungaw Hot and Cold Springs Resort. Konting tiis na lang, chill lang, hindi naman kailangan magmadali dahil maaga pa. And the time is 7:09 AM. Ganda ng panahon. Na-absorb na naman ang muscles ko ang lamig at naiiwasan na naman ang laspag nito.
andito na ako sa bayan ng Rosales, Pangasinan. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses ko na rin itong nadaanan at marami na rin akong picture sa bayan na ito dahil maganda rin naman siyang kuhanan. Pero syempre, wala rin naman akong choice kundi dito rin ang daan. At lalong-lalo na kapag pupunta ka sa mga eastern portion ng probinsya ng Pangasinan. Marami rin kasing magagandang pasyalan dito, hindi lang sa mga western portion ng probinsya na ito. Ngunit dito sa portion na ito ay ang makikita mo ay puro mga baryo at bukid at ang bulubundukin ng Sierra Madre. Meron ding daan dito papunta sa probinsya ng Nueva Vizcaya at madadaanan mo doon ang napakagandang tourist attraction at tinatawag na Little Baguio ng Pangasinan, ang Marico. Ngunit hindi ko pa yun nagawan ng content. Tsaka napakatarik din kasi doon para ka na rin kasing pumunta ng Baguio kapag pumunta ka doon. Sobrang lamig din sa taas. Laking gulat ko na wala na pala ang arko ng bayan ng Balungaw, Pangasinan para makapag-picture o selfie man lang dun. Buti na lang meron akong selfie dati dun nung mga times na hindi pa nagro-road widening at nung pangalawang balik ko sa pagkakaalam ko mga pandemic pa yun. Dun na yun sa mga bago kong kagrupo na mas malupit mag-isip ng ruta. At pagkatapos ng pagpadyak kong ito nagpahinga at kumain muna ako sa malapit na 7-Eleven dito. Kaya nandito na ako sa 7-Eleven sa bayan ng Balungaw, Pangasinan. Wala na pala yung arko, hinahanap ko pa. Siguro dahil na rin sa road widening. Ayan. Dahil ang palengke, sabaya punta ako sa plaza at mag-picture. Pero sa ngayon kahit muna. Total semi-long ride lang naman dito. Kahit na ako guys, maaga pa. Bali 8 AM pa lang ng umaga. Pero malapit na rin ako sa destination ko. Kaya bago pumunta doon, picture din ako doon sa munisipyo at plaza ng bayan na ito. Ayan. Simpleng bayan lang siya. Napakaliit lang, pero marami ng gising. Ayan yung bike ko. Marami rin ako nakikitang nagbabike kanina Ayan, tapos na akong kumain sa 7-Eleven. Konting ikot lang dito sa town proper ng Balungaw. Ikot muna doon. At pupunta na ako sa Mount Balungaw. Ayan guys, nandito ako sa plaza ng Balungaw. Ayan, maganda siya. Saglit lang naman ito. At ito ang munisipyo ng Balungaw. Pero lalarga na ako niyan. Sige na. Pagkatapos kong mag-wandering by sa town proper ng Balungaw, Pangasinan at kumain din sa 7-Eleven, nagpatuloy na akong muli sa pagpadyak. Malapit na ang destination ko dito. Bale, kakanan na lang ako at may mga ahon ako na madadaanan. At eto na, sa eksenang ito, magsisimula na yung mga paahon na yan. Para sa akin, hindi naman siya sobrang tarik. Pero nung baguhan pa ako at H-speed lang ang bike ko noon natatarikan pa ako. Ngayon dahil sanay na basic na lang. Ngunit hindi pa upgraded ang bike ko sa mga moment na ito. Sa mga susunod na ride magagamit ko na ang aking bike na upgraded na.
So ayan na guys, on the way na ako sa Mount Balungaw Hot and Cold Springs Resort. Mga 3 kilometers na lang ayon sa nabasa kong signboard. Kukuhanan ko ng konting mga ahon dito gamit itong Realme 6i ko. At eto na, nagsimula na mga ahon. Ngunit hindi naman ako masyadong natatarikan. Pero way back nung ako'y beginner pa at first time ko lang makapunta dito, dun sa malapit na part sa mismong destination ko natarikan ako at nabitin kahit sagad na ang ship. Buti na lang naka 36 teeth ang pinakamalaking cogs sa likod ng bike ko ngayon, na plano ko na ring i-upgrade soon. At buti na lang din na merong 3x11 setup na bike kagaya ng gamit ko. At malaking bagay rin yun kapag upgraded na, lalo na kapag ganito ang mga titirahin o pupuntahan mo na lugar gamit lang ang bisikleta. Well, napakaganda rin ng nature feels dito. Hindi ka rin magsisisi sa pagpunta dito. At napakaganda, napakatahimik din na lugar dito. Malayo rin sa kabiasnan. May mga konting bahay lang at marami ring nagbabike. Kitang-kita naman din sa video. Kay sarap talagang kuhanan ng mga downhill na eksena tulad ng paulit-ulit kong sinasabi na roller coaster feels. Pero marami pang ahon ang mai-encounter mo dito kapag ikaw ay pumunta. Basta tama lang ang iyong gearing at nakakondisyon na ang iyong mental strength at physical strength. Wag kang panghihinaan ng loob sa mga ganitong klase ng ahon. Kayang-kaya mo yan. Napakahaba ng ahon na ito pero kakayanin mo naman. Bale, hindi ko naman siya tinukod at hindi ko rin sinukuan. Basta't naka-aware lang ako baka may sasakyan na sumipot. Mahirap na baka masagi. Laging ipa-priority lagi ang safety. San ka man magpunta at anuman ang gamit mo. Buti na lang kumpletos rekados talaga ang bisikleta ko at ang aking pagsuot ng proper cycling attire. Dahil mas dapat tugmang-tugma ang suot mo sa hilig mo. Parang katulad din ng mga motorcycle riders na naka-proper attire kapag ganitong naglo-long ride sila. Dapat ganun din kapag siklista ka. Hindi yung para ka lang bibili sa tindahan o mamamalengke ka lang. Dinig na dinig sa video ang paghingal ko para lang hindi ko mahalata ang tarik. Actually, maling technique yun. Dapat maiwasan yun kapag ganitong pupunta ka sa mga ahunan gamit ang bisikleta. Bali, konting tiis na lang at isang mahabang lusong na lang makakarating na ako sa aking destination. Kung napansin nyo sa video may mga nakatambay din na siklista na nagpapahinga. So, hindi lang ako nag-iisa na pumunta dito. Dahil masarap din naman talaga siyang pasyalan gamit lang ang bisikleta. Marami ring tumatambay na siklista dito bukod pa sa mga bakasyonista o mga motorcycle riders.
At ito na naman ang isang mahabang lusong na napakasarap kuhanan at talagang mapapawaw ka dahil yan ang pinaka masarap na part sa pagiging isang siklista. Basta't alalay ka lang sa preno at baka ikaw ay mapano pa. Alright, mission accomplished. Nandito na tayo sa destination natin. Ayan, nandito na ako sa Mount Balmongao Hot and Cold Springs Resort. Maraming pumupunta at namamasyal dahil Sabado. Tiningan ko muna yung entrance. Ewan ko kung may entrance fee sa mga siklista dahil ang dami kong nakitang mga siklista na nakapasok ewan ko kung nagbayad na sila o kanina pa sila pumunta kaya ganun. Magtanong na lang ako. Tambay muna dito at pahinga, tapos mamaya uwi na. Siguro di naman ako gagabin yan. This is my fourth time na kagaya ng Mount Arayat National Park. Ayan, nakapasok na ako sa loob. Bale, pagpapasok ka dun may entrance fee na. Pero kung ikaw ay siklista, dito lang ang tambayan. Libre lang. Basta dito ka lang. Yan o, dami ring kapwa siklistang nakatambay. Pahinga muna tayo saglit. Ayan. Hanggang dito lang ang mga siklista. And guys, palis na ako para hindi ako abutan ng hapon dahil semi long ride lang naman ito. Eto na guys, pauwi na ako dahil hindi naman to sobrang long ride pero sulit na rin. Dati nung bago-bago pa ako sa pagbabike, ito yung first long ride ko nun. May mga kasama pa noon. Ngayon solo ko na. Pero nakakamiss din yung may kasama ka. Lalo na yung mga magagaling mag-isip ng ruta. Yung hindi nakakasawa yung mga ruta nila. Laging may thrill. Well, tara. Let's go home na. At eto na, pauwi na ako. Bale, dadaanan ko ay may mga paahon at mayroon ding mahabang palusong. Bale, maganda ang kuha ko sa mga eksenang ito. Pero kung papasilubo napakadiblib at napakabaryo ng lugar na dadaanan ko. Sinadya ko talagang habaan ang mga downhill na eksena para mas enjoyable ang pagkuha ko ng video na ito at maganda ang kalalabasan ng content. Feel na naman ang nature at napaka-safe ding dumaan dito dahil konti lang ang mga sasakyan na dumadaan. Basta sa tuwing nadaan tayo sa mga ganitong daan dapat laging alalay sa preno. At marami akong nakuhanan na eksena na may mga nakasalubong ako na mga kapwa siklista. At nakakatuwa lang na napapansin nila na ako ay nagbablog kahit hindi naman ako famous. At dahil napapansin minsan ng mga nakakasabayan kong siklista na ako ay nagbablog, iniisip tuloy nila na meron akong sticker kagaya ng mga sikat na
vloggers sa YouTube na nakikita ng karamihan. Kaso wala naman ako nun kasi nga for memories lang naman itong pagbablog ko. Kung kikita man ako o sisikat man ako bonus na lang yun. Pero masarap din sa pakiramdam dahil tinatawag kang idol. Napakasarap din pumunta sa mga ganitong klase ng lugar kung saan napakatahimik at napakalayo sa ingay ng kabiasnan. Tipong makakalimutan mo ang mga problema at panandalian kang makakatakas sa realidad. Yun naman din talaga ang dahilan kung bakit ako nagsusolo ride para makatakas muna panandalian sa realidad. At syempre, lahat naman tayo nai-stress din sa trabaho kahit na ito ay ating kailangan. Syempre, dapat work-life balance lang. Tandaan natin na life is short, lahat ng kaya nating gawin gawin na natin. Lahat ng kayang puntahan, puntahan na natin. Gumala pa habang buhay pa, hindi yung kaluluwa na tayo. Nakaka-recover talaga ng lakas kapag downhill ang iyong dinadaanan dahil nakakapagpahinga ang iyong mga paa at tuhod at magpo-focus ka lang sa pagpiga ng preno para sa iyong safety. Kaya mahalaga rin na nakakondisyon ang ating mga preno kahit ano pa ang gamit natin. Buti na lang naka-hydraulic brakes ako mula pa sa stock hanggang na-upgrade ko. At Shimano na ang gamit ko para mas matibay at mas pangmatagalan ang preno. Malakas din ang kapit kapag pinipiga. Buti na lang din at may spare ako na action camera handlebar mount dahil nung nag-mount arayat ako nasira yung matagal kong nagamit nung mga nakaraang taon pa dahil sa mga lubak-lubak or baka dahil na over tighten ko. Sana itong gamit ko ngayon ay magtagal pa ng mahabang panahon. Buti na lang tanghali ako nakauwi at hindi ako buong maghapon nag-ride dahil semi-long ride lang ito. Buti na lang na hindi ako nalaspag sa buong ride na ito. Saktuhan lang ang lamig at saktuhan lang din ang init at tirik ng araw kaya sakto lang din ang pagod ko. Bale, 3 bayan ang lalagpasin ko bago ko makauwi sa Erona, Tarlac. At mas dun ko pinili dumaan para long ride din ang kalalabasan ng niruta kong ito. Bale, pagkatapos kong lusungin ang mahabang daanan na ito mula sa Mount Balungaw, saktong malapit ka na sa boundary o arko ng Nueva Ecija na malapit dito.
Marami namang alternatibong ruta pauwi ng Herona Tarlac kung dito ka dadaan. Pwedeng kumanan ka sa Kuyapo, daan ka ng Nampikwan, Anao, labas ka ng Barangay San Julian, Moncada, Tarlac. Pwede ka ring kumaliwa, diretso ng Barangay Santa Ines, Paniki, Tarlac. Tapos labas ka ng Barangay Estasyon, Paniki, Tarlac sa MacArthur Highway. At pwede ka ring dumaan sa Ramos, diretso ng Pura, tapos kanan pa Herona Tarlac. Kaya lang mas pinili ko na lang dumiretso sa Gimba, kanan ng Pura, dire-diretso na sa Herona Tarlac. Siya rin namang makakauwi at maganda rin naman ang mga daanan dun dahil puro patag lang. Okay, dadaan ako dito sa Kuyapo, pero try kong umikot ng Pura pabalik ng Herona Tarlac para maganda ang kalabasan ng record sa Strava. By the way, naka face mask ako. Actually sinusuot ko talaga to dahil mainit kontra sunburn. May eksena lang na tinatanggal ko. Ito sa eksenang ito suot ko. Malapit na ako sa arko ng Nueva Ecija, boundary ng Kuyapo at Rosales. At approaching na ako dito sa boundary ng Pangasinan at Nueva Ecija. Maraming beses na akong dumaan at nag-selfie sa arko na yon. Halos hindi ko na rin mabilang. Pero maganda ring dumaan dito pauwi, basta't maliwanag pa. Mahirap siguro dumaan dito kapag gabi. Ilang beses ko na rin itong nadaanan, papunta at pauwi. Ang maganda lang dito karamihan puro palusong kapag ikaw ay pa southbound. At kapag pa northbound ka naman may mga konting ahon pero banayad lang. Bukod sa Mount Balungaw, may dalawang bundok pa na makikita rito at pwede rin silang pasyalan. Banda dito sa anggulo na ito, sa bandang kanan makikita ang Mount Bulaylay na malapit lang sa bayan ng Kuyapo, Nueva Ecija. At ang Mount Bangkay sa kaliwang anggulo ng video na ito makikita ang Mount Bangkay sa may isang tourist destination doon na tinatawag na Colosboa Hills. Nasakop din ng bayan ng Kuyapo. Ngunit hindi ko yata siya nakuhanan dito. Basta't binabanggit ko lang sa video na ito na marami rin pwedeng maging pasyalan dito. At kung makikita nyo dun sa kanan na anggulo, yun ang Mount Bulaylay. Maganda rin ang view sa daanan na ito, kaya sinulit ko na rin ang pagkuha gamit ang aking action camera na palipat-lipat ng angle at posisyon para hindi naman laging iisa lang ang point of view. Para naman masatisfy ako sa mga nakuhanan ko at ma-share ko rin sa kung sino man ang magtsatsagang manonood ng content na ito at kung sila ba ay ma-amaze at mamamanga sa aking ginagawa. At upang mapakita ko ang lahat ng effort ko sa pagpadyak gamit lamang ang bisikleta. Iba talaga faktor na buwabiyahe ka lang gamit ang bisikleta. Kaya kailanman hindi mo talaga siya pwedeng ikumpara sa motorsiklo o kahit sa mga four wheels dahil magkakaibang feeling yan. Kahit pa ang pagko-commute iba rin sa feeling ang pagbiyahe nun.
ang mahalaga nag-enjoy ako at masaya ako sa aking ginagawa. Dahil sinusulit ko lang ang lahat ng biyaya na binibigay sa akin ng Panginoon. Lahat ng kaya kong gawin ay gagawin ko na habang hindi pa ako kumukupas. Bale, konting tiis na lang at makakadaan na ako sa bayan ng Quiapo, Nueva Ecija. Pero hindi ako dada sa town proper dahil dire-diretso lang ang daan ko. Bale, ang dadaanan ko ay ang kahabaan nitong Pangasinan, Nueva Ecija Road at ang mga iilang barangay na sakop pa ng bayan na ito. Bale, ang dinaanan ko ay ang barangay Curva na nagsisilbing junction nito na nagkokonekta sa highway na ito. Katulad din ng arko sa mahabang highway na ito, ilang beses ko na rin itong nadaanan. Bale, ngayon ko lang sila nakuhanan sa pagbablog. Pero ang mahalaga marami na akong alam na daan at talagang gamay na gamay ko na ang pagiging siklista ko. Kahit na ilang beses ko nang nadaanan ang mga lugar, malakas na ang aking loob. Ayan, diretso tayo dito sa Pangasinan, Nueva Ecija Road. Ang tumpok natin ay doon sa may rotonda ng Kimba, Nueva Ecija, tapos kakanan papura diretso ng Herona, Tarlac. Alright, hindi ko kaya mag one hand ng magdamag, baka ako ay sumemplang. At dire-diretso na ako sa highway na ito. Bali, 2 bayan na lang ang lalagpasin ko bago ako makauwi sa Herona, Tarlac. Pero nag-stop over ako saglit sa isang tindahan para uminom lang ng soft drinks para magkaroon ng refreshment sa feeling. Pero syempre, the best pa rin sa mga ganitong klase ng ride ang Gatorade dahil rich yun in electrolytes. Pero minsan kailangan din ng sugar sa mga ganitong klase ng rides dahil ang sugar ay pampa-energy rin. Pero syempre, huwag din susobra dahil pwede kang ma-diabetes. At approaching na ako sa rotonda ng Kimba, Nueva Ecija, tapos kakanan dire-diretso na sa pura Tarlac. At syempre ninamnam ko rin ang pagkuha ng magagandang view doon dahil puro bukirin at ang lawak ng kalsada. Para naman may ebidensya na napakaganda ng aking mga dinaanan. At paglagpas ko dun sa rotonda, dire-diretso lang itong pura Kimba Road. Bale, isang bayan na lang ang lalagpasin ko at yun ay ang pura Tarlac. Pero makikita mo sa view na maganda rin ang view sa mga bukirin dito at napakalapad ng kalsada kaya safe na safe ka rin kapag ikaw ay magbibisikleta rito. Pero naranasan ko na rin dati dumaan dito ng napakadilim nung ako ay nagbike mula Herona, Tarlac hanggang Dingalan. Dito ako dumaan pauwi at nakakatakot din dahil walang kailaw-ilaw. At nung time na yun ginagawa pa yung tulay na malapit sa arko ng bayan na ito. Pero ang mahalaga safe pa rin akong nakauwi.
At syempre, kumpleto na naman ang aking araw dahil maganda rin naman ang resulta ng naging ride ko na ito. Kahit na semi-long ride lang. At least, hindi siya short ride. Pero, bala ko rin naman i-content yung iilang short ride na ginagawa ko pag ako ay sinisipag. Sayang din naman ang pagkolekta ng maraming content into memories naman. Ang dami ko pang gustong padyakin, ngunit sadyang hindi ko lang magawa lahat dahil may priorities din at ito ay pampalibang lang. Yung iba kasing napuntahan ko hindi pa ako marunong mag-vlog o gumawa ng content at wala pa sa isip ko ang mga ganyang bagay. Salamat sa mga kakilalang nag-encourage sa akin na magganito kahit hindi ako sikat. Basta't gumagawa ko ng mga alaala sa pagiging siklista ko. At sa wakas, nandito na ako sa bayan ng Pura, ang muling bayan na lalagpasin ko bago makauwi sa Erona Tarlac. Halos loop lang din ang ginawa ko. Pero sa totoo, napakasarap talaga mag-loop, lalo na kapag makikita mo ang resulta nito sa iyong Strava account. Bale, ang bayan na ito madalas ako dito mag-stroll at minsan tumatambay ako kapag naboboard ako sa bayan ng Erona, pati na rin dun sa Tagumbao Bridge kung saan nagsimula ang aking cycling ride at aking pinag-eensayuhan. Kahit ganito lang ang ride, satisfied naman ako dahil hindi naman din ako nabitin at nasaktuhan din ako sa layo. Di rin naman ako sobrang laspag, kagaya ng mga sobrang layo na mga pinapadyak ko. Tinatansya ko lang kasi kung hanggang saan ko lang kaya, depende sa magiging schedule ng work ko kinabukasan. Dahil madalas kasi rotating ang aking shift. Minsan pang umaga ako, minsan mid shift, minsan night shift ako. Pero the best kapag night shift dahil marami kang time sa ibang bagay. Kaya maganda kapag umiikot ang shift mo. Ay, sa wakas, napaka-successful na naman ng ride na ito. Walang aberya at hindi ako napahamak. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng biyayang binibigay niya sa akin. At salamat din sa aking sarili nagagawa kong maging masaya kahit sarili ko lang. Bonus na lang kung napapasaya ako ng ibang tao. Kasi ganoon naman talaga dapat yun. Kahit na minsan ay nalulungkot tayo, kailangan maniwala tayo na kaya natin maging masaya na nagmumula sa ating sarili. At huwag natin itong iaasa sa mga ibang tao para hindi tayo nalulungkot kapag may mga taong dumadating sa buhay natin at bigla silang mawawala. Kaya dapat piliin nating maging masaya ano man ang meron tayo, ano man ang nakakamit natin sa buhay. At dapat marunong tayong makontento. Pero kahit kontento tayo, magpatuloy pa rin tayo sa pangangarap.
At sa wakas, nandito na ako sa bayan ng Herona Tarlac. Bago ko umuwi dumaan muna ako sa simbahan at syempre magpapasalamat ako sa Panginoon na blessed na naman ang aking ride. Sana rin marami pa akong magawang ganitong content. Kahit ano man ang maging resulta, basta't marami akong makakalkal na memories sa aking kasaysayan ng pagiging isang siklista. Dahil nararamdaman ko na rin ang aking pagtanda. Kaya iniisip ko hanggang kailan ko pa kaya at ano pa kaya ang pwede kong mapuntahan. Sana hindi ako maubusan na mapupuntahan. Kahit hindi ko naman hinahangad na gayahin yung mga ibang vlogger sa YouTube na pinapadyak ang buong Pilipinas. Mga ganito lang masaya na ako. Basta't patuloy lang ako hanggat kaya pa ng aking katawan. There is no place like home nga talaga. Ang sarap bumiyahe ng walang aberya at uuwi kang ligtas sa iyong pamilya anumang oras ka dumating. Basta't ang mahalaga, bukod sa nag-enjoy ka, dapat responsable ka sa iyong ginagawa. Hindi yung enjoy ka lang ng enjoy pero wala kang pakialam kung ano mangyayari sa iyo. Kaya dapat laging may self-awareness sa paligid. At ayan guys, nakabalik na ako dito sa bayan ng Herona Tarlac. Salamat sa Panginoon at safe na naman ang aking ride. Well, dito ko natatapusin ang aking video. Semi-long ride ito pero ako ay nag-enjoy. At ang mahalaga hindi ako ginabi at tanghali pa ako nakauwi. Ride safe sa ating lahat and God bless us all.